medyo mahihirapan po tayong matapos yung taon. Yes, kung hindi makakapagbigay ng additional 15 billion, 11 to 15 more or less, 1.4 million households magkakaroon ng brownout after September. Tama? Kasi wala nang yung budget ninyo for the entire year ay nakapeg lang at $60 per barrel. Eh ngayon, umakyat na to 100 plus eh. So ibig sabihin nagdoble yung cost ng bibilin yung crudo. Yung option po na available sa amin para makaiwas ng brownout ay mangungutang. Mangungutang or babawasan yung operating time. Kung babawasan po yung operating hours, the only reason to do that, Mr. Chair, is kung wala na kaming mapag-uutangan. Pero kawawa naman yung tao. Or walang supply. Pero meron po tayong supply, presyo lang yung problema. I think last time, yung mga past instances, if I'm not mistaken, yung Ukraine incident, ang NPC umutang. No? Tama po sila. yun, Mr. Chair. So ang mitigating measures nyo or contingency measure nyo ngayon is uutang ulit. Kung hindi na kaya ng budget at hindi po kami makakuha ng other budgetary support, then wala po kaming choice para uutang po kami para makaiwas po ng brownout. Yeah, kasi kawawa naman yung tao. Less than 24 hours na mababawasan pa. And alam naman natin ngayon, kuryente is a basic necessity. So lahat ba ito, President Nograles, nasa isang contingency plan? Itong mga ganitong scenarios? Opo, we have multiple contingencies, multiple scenarios, and what we're doing is hindi po exclusive yung movement. We're just exerting every single effort po. So just submit to the committee. Ito yung parte sa mga gagawin namin consolidation. And kasi alam ko talaga ang mga spag areas in small power utility group areas, yan ang affected talaga with the increase of the prices of oil dahil puro diesel yung source niya. No? So just submit to the committee the contingency plan. No? Opo, we will comply and we will also submit po yung aming mga estimates sa mga Yes, QTPs please. and NPPs. All right. Maraming We'll salamat return po. to the second round. So we recognize Senator Marcoleta. And after, yeah. Mr. Chair, follow-up question lang kay President Nograles. Para hindi ka na umutang, Mr. President, i-recommenda mo sa Secretary ng DOE na yung ating coal plant sa Semirara, wag na nating i-export. Dito natin gamitin at yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga spag areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Mura kasi yun eh. Kesa dun sa diesel. Lalo na ngayon, kung talagang kung totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin ina-export, ba't di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE, ito si Yusek Puentebella, mahina daw yung calorific value. Hindi totoo yun. Merong isang gustong bumili. Nagbibigay siya ng kontrata, lahat ng ipoproduce ng Semirara, bibili niya. Kahit nasabihin pa yung low calorific value. Isipin nyo kung anong mangyayari noon. Kung halimbawa coal plants na lahat. Halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan eh. Puro diesel. Isipin po ninyo ang universal charge, Mr. President. Si Chairman, ako, tayong lahat, si Senator Ligarda, Senator Risa, wala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Hindi naman namin nagagamit yun. Eh. Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Nang dahil sa napakamahal ng gasolina, ay talagang wala na pong katapusan, lalo na po yung spag areas. Unless, isa po, yung nga sinasabi ko, wag na po nating export yung coal na nanggagaling sa Semirara. Pagkatapos po, pagibayuhin natin na magkaroon na ng transmission. Yung po matagal ng pangarap na manggagaling po sa Batangas papunta ng Mindoro, hindi po baligtad. Ang ginawa po yata ngayon binaligtad eh. Tama po, hindi. Kamahiya, tama ka muna. So, balik na po ako. Unang sagutin. Balik na po ako kay Secretary Garin. Huwag ka nagtatago, ma'am. Magkaibigan tayo, di ba? Secretary Garin, ito po,
presentation po ninyo, sa ngayon meron tayong 46 days sa diesel. Ito po yung di po natin nasagot mabuti kanina. Sa gasolina, meron pa po tayong 53 days. Ibig sabihin po ito, inventaryo po pre-crisis. Dahil sabi po ng Pangulo noon, 50 to 60. Tama naman po eh. Kung ito po yung original na inventaryo, kanina ko po tinatanong, after 2 weeks po, bakit naging 121 pesos ang average ng diesel? Eh meron pa po tayong 46 days. Mr. Chair, yung inventory is not pre-war lang. Kasi may mga deliveries after the Yun commencement. ang sinasabi po nila. Apa. Yun po yung We sinasabi monitored nila. it also, Mr. Chair. Ngunit, sabi ko nga po sa inyo, kung kinukuha po nila ay yung supply sa sinasabi kong mga tangke na nasa Singapore, kwentado ko na po. Kung gusto po nila, CIF na lang para iwasan na natin yung sinasabing insurance. Mura lang po yung insurance, hindi po ganun kalaki yun eh. CIF, ang ibig po sabihin, yung pong vessel ng Petronas o kaya vessel ng Rotterdam, sila na po ang pupunta, kakargahan ng mga tangke sa Pilipinas. Kwentado ko na po yung presyo, hindi po ganun kamahal. 28, ano ba ito? 29 point, sabihin na natin 30 pesos per liter po. Rotterdam Refinery, Singapore. Yes, sir. Idagdag na po natin ang napakarami pong local added costs. Ayun, VAT, 2% CME, BIR, marking, excise tax, 12% input VAT, SGS survey, broker's fee, storage, importation, 15 pesos and 51 cents po ito. So pag pinagsama po ito, 45 pesos and 35 cents lang per liter. Ngayon po, yung SRP nila, ang kung tawagin po nila ito, passion price, 50 pesos, may kita pa po siyang halos 5 piso per liter. So ang tinatanong ko po, paano nangyari, kung saan po ba nila kinuha? Paano nangyari na imbes na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Mr. Chair, ang calculations namin has been the same since based on the industry practices, considering it's deregulated, walang control ng gobyerno. So what we have been practicing with the oil companies on estimating their increases is based on replacement cost, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po, naintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, eh baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Eh paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? Apa, Mr. Chair, will review the submissions, but actually halos every day na namin chine-check yan yung mga submissions nila, chine-check namin, and according to the current accounting practice, nakaka-follow, but we will review and submit kung ano yung mga findings. Siguro po, namin, Mr. Chair. pinakamaganda, Mr. Chair, tawagin natin po yung mga major players, maski na po yung mga small players. Saan po ninyo kinukuha ang ating imported, ini-import na langis? Yes, Mr. Chair. Actually, meron kaming reports niyan on where, saan galing ang mga supplies nila. Different countries, mostly here in Southeast Asia, it's China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Brunei, Hong Kong, Thailand, India, Vietnam. Pero iba diyan hindi na nagde-deliver, pero most of them are still delivering, Mr. Chair. Kaya po ako medyo nagtataka, Mr. Chair. Bakit po tayo nakikipag-usap sa South Korea saka sa China? Eh nandun po yung mga tangke sa Singapore. Mas malapit po tayo ron eh. Bakit hindi po yun ang tingnan natin? Eh kahit na po ngayon, makikita po natin magkano yung FOB price sa Rotterdam tank sa Singapore. Ito po, FOB, $570 per metric ton. Kinuwenta ko na po eh. Kung kukunin nyo po sa Petronas, kanino ko pa po sinasabi sa inyo, CIF, 640 per metric ton. So paano po lalayo itong mga figures na ito? Bakit po hindi sila kumuha sa Singapore? Bakit tayo kumukuha sa South Korea? Bakit po tayo pumupunta hanggang pati po yung Latin America po, gusto pa nating puntahan at ang Amerika? Eh siguro po
Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Secretary. Yes, Mr. Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito eh. O titingnan mo ngayon, nagkakahirap-hirap tayo ng kung paano natin sasagutin lahat itong mga pinagtatatanong natin ngayon. Yes, Mr. Chair, we will inform the oil companies, and kasi ito nga, because of the Chicken po natin, ma'am, kasi yes, Mr. Chair. itatanong lang natin, bakit hindi po kayo kumukuha diyan sa mga tangki sa Singapore? Ito pala yung presyo per metric ton. Saan po ba kayo kumukuha? Baka naman po ang sinasabi sa inyo, dumidirekta sila sa Dubai, hindi na po kami makakuha ngayon kasi po 100% po ng aming inangkat, dadaan po kami sa Hormuz. Bakit po sila magpapakasakit pumunta sa Hormuz? Nasa Singapore nga lang ang pinag-uusapan natin. Ito po yung sinasabi ko. Meron po ba tayong crisis o wala? Kasi po, kung ito masasagot nila, malalaman natin kung ang crisis na ito is self-inflicted o kaya baka hindi naman totoo ito. Kasi po may data po eh. Yes, Mr. Chair. I-recheck namin based on kunin namin but this is just our values are pegged on the international market, and it's based on the accounting practices they have. Ang how we come up with our computations has always been kung ano po ang nasa market sa international. But we will recheck po and compare to the data that you have, Mr. Chair, para we can check with the oil companies also why they are not getting from Singapore, or not all of them, no? Kasi sa kanila may Singapore din pero may iba-iba ring countries, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I will not belabor this. Ang gusto ko lang pong sabihin, sana po, kapag sinabi sa inyo po yung current industry practices, reviewin po natin. Kasi meron naman po tayong kaparaanan para i-review natin yung mga datos nila. Halimbawa po, yung shipping cost, FOB ito, 1,500 or about per metric ton ito. Sa makatwid, lilitaw po rito mga $15 per metric ton. Kung CIF naman po, wala na yon. Ito, lilitaw na lamang po yung $640 per metric ton. Yung MAPS, ito po yung mean of Platts Singapore, ito $1.71 lang. For the record, Mr. Chair, ibibigay ko po sa kanila itong mga datos na ito para makatulong po kung paano po i-analyze natin ito eh. Huwag po tayong nakadepende na lamang sa sasabihin nila. Samantalang pwede naman po tayong magtanong. Ito po, kinuha ko lang po doon sa mga kaibigan nating industry players sa Singapore. Maliwanag naman po na at pina-check ko rin po, nakakatugma naman po. Kaya hindi ko maintindihan paano po nangyari after 2 weeks, 121 pesos ang isinikad ng presyo mula sa 55. Hindi ko po masyadong maintindihan kung paano po nanahimik tayong lahat, hindi man lang natin kinwestiyon, hindi man lang natin ni-review. Pwede po nating pag-usapan industry players, bakit po naging 120, bakit hindi naging 56 na lang, or 57 or 58? Bakit po lumundag sa napakalaki? 120% po ang sinikad po ng presyo. Hindi man lang tayo nag-initiate po ng pagtatanong. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. And with that, Secretary Garin, nasa isang talagang kakaibang sitwasyon tayo ngayon. Ang DOE ba walang kapangyarihan tignan yung presyo na binibili ng mga oil companies dahil napakadaling umabuso eh. Napakadaling samantalahin yung sitwasyon. Bibili ka ngayon na mura, wala pang 2 araw, mahal na yung presyo, pwede mo ibenta ng mahal na presyo. At yan rin yung tanong ng marami sa ating mga jeepney drivers, PUV drivers, kahit na kami ni Senator Marcoleta. Kasi nga, nakikita sa ibang bansa, mas mura. Pero ang benta dito, almost double, no, Senator Marcoleta? So, under the law, under the powers of DOE, wala ba kayong kapangyarihan na tignan yung presyo ng mga oil companies sa pagbili nila ng kanilang mga oil stocks para masigurado natin na hindi naman sobra-sobra, hindi naman nang aabuso na itong mga oil companies. And when I say oil companies, lahat, from refineries to traders to retail dealers. Yes, Mr. Chair. Basically, wala pong powers yung DOE because it is a fully liberalized industry. And the only way we could have found a way to prevent the profiteering and hoarding was use another law, Mr. Chair.